Magandang araw po mga kalakbay diwa at sa lahat po ng tumatangkilik sa inyong programa. Ikukwento ko lang po sa inyo ang totoo kong karanasan at ang mapait na sinapit ko kasama ang mapagpanggap na nilalang. Itago na lang po ninyo ako sa pangalang Larry at ang mga mababanggit na pangalan sa kwento ay hindi po nila totoong pangalan. Kasalukuyan po akong nakatira sa Balingasa, Quezon. Kalilipat lang namin noon ng anak ko sa Camina, Balay nga Bato, Iloilo Province. Samot-saring mga kwento nang naririnig ko sa mga kapitbahay namin tungkol sa nilalang na tinatawag nilang manggagaya sa kagubatan. Mga nilalang na pinaniniwalaan nila na kumakain ng tao at wawangisin ang itsura ng biktima para akitin ang isang buhay o bagong mabibiktima sa kagubatan. Nagpakalayo kami sa lugar namin sa Zambales matapos kong mabalitaan ang tungkol sa planong pagpatay sa amin ni Roydan at ng mga naging malapit sa kanya. Siya ang pangalawang asawa ng ina ni Robin, si Anita. Pinatay kasi ang dati kong asawa sa masukal na lugar, malapit lang sa pinapasukan niyang trabaho, kung saan binaboy at sinamantala siya ng hindi pa nakikilalang salarin. Tinanggalan siya ng dibdib, inilabas ang ilan sa kanyang laman loob at itinapon sa madilim na eskinita na parang isang patay na hayop. Ako at ang anak ko ang pinagbintangan sa nangyari sa dati kong asawa na si Anita. Galit na galit sa amin si Roydan at minsan kaming sinugod sa bahay ng lasing. May dala siyang kutsilyo habang nagwawala sa labas ng aming bahay. Hindi ko inaasahan na pagbubuksan siya ni Robin ng pintuan. Tanda ko pa na takot na umiiyak si Robin nang itinutok sa kanya ni Roydan ang talim. Sa halip na babaliwalain ko sana ang pag-aamok niya, ay nagdilim ang paningin ko. Agad ko siyang nilapitan at sinuntok ng sinuntok sa mukha. Walang awa ko siyang binugbog dahil sa nabuong selos sa kanya noon sa dati kong asawa. Nagparaya na ako sa pag-ibig. Masakit yun sa parte ko bilang asawa at ama ng anak namin ni Anita. Masakit rin para sa akin ang nalaman na patay na siya. Nagpatukso ako sa galit. Ipinukol ko kay Roydan lahat ng sakit, selos at galit na nararamdaman ko. Nawala ako sa sariling katinuan habang sinusuntok ko siya sa harap ng maraming tao. Hindi mo alam kung gaano kasakit sa akin at saan akong mawala ng ina't asawa. Nagparaya na ako. Ibinigay ko sa iyo kahit alam kong masasaktan kami. At ngayong wala na si Anita, sa amin mo isisisi. Sinisiba kita nang mawalan ako ng asawa. Sinisiba kita nang mawala ng ina ang anak ko. Sigaw ko at muli siyang sinapak sa muka. Tama na Larry, mapapatay mo na siya. Pag-awat ni Aling Rosela at inilayo ako ng mga kapitbahay ko kay Roydan, habang si Robin naman ay takot na nakatulala sa isang sulok. Babalikan ko kayong mag-ama. Papatayin ko kayo. Banta ni Roydan habang kumakala sa pagkakahawak sa kanya ng dalawang lalaki. Naglakad siya ng paika-ika palayo. Hating gabi, naabutan kong nakangiti si Robin. Hawak ang lumang larawan namin kasama ang kanyang ina. Alam kong nararamdaman niya ng mga oras na yon. At sa edad niyang 12, sigurado kong nauunawaan na niya ang mga nangyayari. Inisip kong nagmumuni-muni lang siya at natutuwang naalala ang kanyang ina. Kaya iniwan ko siyang mag-isa. Kailangan niyang tanggapin ang lahat. Kailangan niyang makaraos sa puot. Kaya hinayaan ko siyang ngumiti at umiyak nang sa ganoon matakasan niya ang madilim na nakaraan. 8:00 ng umaga kinabukasan nang makarating sa akin ang balita tungkol kay Roydan. Pinatay na raw siya doon sa lugar kung saan pinatay si Anita. Nakakatakot ang sinapit niya. Nilaslas daw ang kanyang leeg. Pinutol ang ari at isinilid sa bibig.
bago tinadtad ng saksak sa katawan. Hindi pa nangangalahati ang oras matapos kong malaman ang nangyari kay Roydan na ibinalita sa akin ni Aling Rosila. Pinasok na kami ng mga dumating na pulis sa bahay. Nag-inspeksyon sila, nagsiyasat at inusig ako tungkol sa nangyari. Ako kasi ang huling nakita ng mga tao na naging kaaway ni Roydan, kaya ako ang posibleng mapagbintangan. Inabot sila ng mahigit 1 oras sa pagsiyasat sa bahay hanggang sa wala silang matagpuan. Isinama pa nila ako sa presinto para kwestiyonin sa mga nakalipas na pangyayari. Sinabi ko naman ang lahat ng totoo hanggang sa mapagod sila at walang maling nakuhang impormasyon sa akin. Sa kanila ko inihatid pa uwi. Makalipas ang 2 buwan, hindi ko inaasahan na pagbabantaan rin kami ng mga kaibigan at naging malapit kay Roydan. Sadya nilang sinabi sa akin na mag-iingat raw kuno ako sa pag-uwi dahil baka raw dumilim ang paningin ko't makasalubong si kamatayan. At dahil sa pagbabantang yun, napilitan akong dalhin si Robin sa Iloilo. Nagsimula kami ng bagong buhay sa probinsya. Maayos at tahimik kaming namumuhay sa Barrio Camina. Malayo kami sa mataong pook. Sa madaling sabi, mas pinili kong manirahan sa kalayuan at tahimik na lugar. Mabilis na nagkaroon ng mga bagong kaibigan at kakilala si Robin. Masaya ako para sa kanya dahil nagagawa na niyang tumawa ulit gaya ng dati. At sa loob ng mahigit 6 na buwan, unti-unting nagbago ang ugali niya at hindi ko na siya maintindihan. Kung minsan nahuli ko siyang nagsasalita mag-isa, iiyak at biglang tatawa ng malakas habang inaayos ang sarili ng nakaharap sa salamin. Isang araw nagpaalam sa akin sina Rodrigo, Marcelio, kasama si Robin at ang iba pa niyang kaklase na mamamasyal sa Kakahuyan. Gagawa raw sila ng isang kwento, proyekto nila sa Araling Panlipunan. Robin, huwag kayong masyadong lalayo. Mag-iingat kayo ha. Sigaw ko habang papalayo sila. Opo, Tito Larry. Ani ni Marcelo. Natanaw ko pang nilinga ako ng anak ko. Nginitian niya ako at kumaway. Sinyalis na alis na siya. Habang naghahanda ako ng pagkain, hindi ko maiwasan ng mag-alala. Gabi na kasi at saktong 7:00 na ng oras na yon. Hindi pa nakakauwi si Robin. Ilang saglit pa, nabitawan ko ang babasaging baso. Dinampot ko iyon nang biglang may sumigaw sa labas, kaya nagulat ako. Larry, nariyan ba si Marcelio? Ani ng babae sa labas. At dahil sa pagkabigla ko, nasugatan ako ng basag na baso. Dali-dali akong kumuha ng panyo at ibinalot sa nasugatan kong kamay. Pagkatapos pinagbuksan ko ang babae sa labas, si Cecilia, ina ni Marcelio. Pinatuloy ko muna siya sa bahay. Madilim kasi sa labas. Maya-maya pa, nakaramdam ako ng pangingilo at biglang napatingin sa basag na baso. Saglit akong napasigaw nang makita ko ang figura ni Roydan sa refleksyon ko sa basag na baso. Nagkalat rin sa paningin ko ang patak ng dugo ko sa sahig hanggang sa humubog na parang tao at naglaho rin agad nang tapikin ako ni Cecilia sa balikat. Anong nangyayari sa iyo, Larry? Tanong niya at kinuha ang daspan at walis. Nilinis niya munang nabasag na baso bago ako inabutan ng tubig. Nanginginig ako sa takot at hindi maalis ang itsura ni Roydan sa paningin ko. Ilang saglit pa, napahawak ako sa lamesa. Kasabay ang pagdating ni na Danielo, Tuto at Isabel at ng iba pa. Hinahanap din nila ang mga anak nila. Sandali akong nagpahinga sa silya. Pinalipas ko muna saglit ang pangingilo ko. Maya-maya lang nagpasya na kaming hanapin ng mga bata kung saan ko sila huling nakita kanina. Dala-dala namin ang kanya-kanyang gasera sa madilim na kagubatan at tumagal kami ng 2 oras sa paghahanap. Kung saan sana kami nag-ikot-ikot para makita sila, ngunit hindi namin sila mahagilap. Hanggang sa lumipas pang ilang mga oras, hindi na kami napalagay
Hindi na rin pamilyar sa amin ang tinatahak naming daan. Palagay namin, naliligaw na kami sa kakahuyan. Dinapuan kami ng hilakbot nang kumapal na ang puting usok sa dinaraanan namin. Nakarinig kami ng mga kaluskos hanggang sa mangilabot sa takot nang mawala si Danielo. Ilang saglit pa nagpatuloy ang ingay sa paligid na animoy may mabilis na nilalang ang tumatakbo. Naghawak-hawak na kami ng kamay bago nagpatuloy sa paglalakad. Hanggang sa makarating kami sa lawa at naglaho ang makapal na usok ng masikatan ng buwan ang paligid. At doon nakita namin si Danielo na nakatayo sa malaking puno ng nakatalikod, kaya nilapitan ito ni Cecilia. "Tinakot mo kami, Danielo. Saan ka ba galing?" Anya at kinapitan si Danielo sa braso nang bigla itong matumba. Halos masuka si Cecilia nang makitang warak ang katawan ni Danielo. Wala na itong laman loob. Dilat at nagdurugo ang mata na para bang nakakita ng kanyang ikinabigla. Napatakbo sa takot sina Toto at Isabel kasama ang dalawa pang lalaki. Sabay-sabay rin silang napahinto sa hindi kalayuan nang maaninag ang tatlong bata na nakatayo malapit sa lawa. Agad nilang nilapitan ang mga ito kasabay ang pagsigaw ni Isabel ng malakas. "Israel! Anak ko!" Hinawakan niyang bata bago bumagsak sa lupa. Umagulgol siya ng pag-iyak. Ilang saglit pa sumigaw rin at umiyak ang dalawang lalaking kasama ni Toto. Patay na rin ang mga anak nila. Dahil sa takot napayakap si Cecilia sa akin. 3 bata na lang ang nawawala at umaasa kaming buhay pa sila Robin, Carlino at Marsilio. Sa mga oras na yun na hindi na ako mapakali. Natataranta ako dahil baka may masamang nangyari rin kay Robin. Agad akong naglakad at sinuri ang paligid nang may matanaw akong tumakbo mula sa malayo. Figura ng isang bata. Naghiwalay kami para hanapin kung sinong batang yon. Maya-maya pa, nakakita si Cecilia ng bata. Niyakap niya ito at pilit na kwestiyon. Hindi ko matanaw kung sinong batang yon at bigla na lang tumakbo. Iniwan niyang nakatayo si Cecilia at biglang bumagsak nang makalapit na ako. Doon nakita ko, hinati ng batang yun ang tiyan ni Cecilia. Halos lumuwa ang tiyan niya at magkandahulog-hulog ang mga laman nito. Hinabol ko ng hinabol ang bata hanggang sa mawala siya sa aking paningin. Hindi ko rin alam kung nasaan ako, kaya doon sa malaking puno sandali akong sumandal. Wala pang ilang minuto sigaw naman ni Toto ang umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan malapit lang sa kinalalagyan ko. Nagkukumahog akong tumayo bago tumakbo nang makita ko ang 2 bata sa harap ni Toto. Ito'y si Marcelio at Carlino na wala na ring buhay. Maya-maya pa natanaw ko si Toto na naglakad papalayo sa akin. May hawak siyang kutsilyo. Hila-hila niyang bituka ng batang si Carlino. "Narinig mo ba yun, Larry?" Nabigla ako nang biglang sumulpot si Toto sa aking harapan. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko siya. "Kung ganun, sinong lalaking yun?" Naituro ko pa na bigla namang kunwaring sigaw ni Toto, kaya nagtataka ako. "Carlino, anak, sinong gumawa nito sa'yo?" Anya at biglang napangiti ng nakakaloko. "Hindi ba't sinabi ko naman sa'yo na babalikan ko kayo ng anak mo? Papatayin ko kayo, Larry!" Sigaw niya at bigla akong napatakbo nang makita ko si Roydan sa harapan ko. Halos mabaliw ko sa pag-iisip kay Robin. Hindi ko alam kung ligtas ba siya. Takbo ako ng takbo hanggang sa sumubsob ako sa damuhan. Nawala na ako ng pag-asang makita ang anak ko nang makita ko ang pares na suot niyang sapatos. Kaya gumapang ako para kunin ang sapatos at maya-maya pa napatayo ako ng mabilis nang makakita ng pira-pirasong bahagi ng katawan ng tao. Nabitawan ko pa ang gasera at umiiyak nang makita si Robin na sinasakal ni Toto. Agad kong dinampot ang nakita kong putol na kahoy at paulit-ulit kong inihampas sa ulo ni Toto. Ilang saglit pa napangiti si Robin nang nakakaloko bago niya itinulak si Toto. Sumakay siya sa katawan nito at napaatras ako ng hakbang
Nang makita ko kung paano ni Robin walang awang sinaksak si Toto ng maraming bisis sa katawan. Maya-maya pa, winarak niya ang tiyan at inilabas ang lahat ng nasa loob nun bago niya ipinaligo ang dugo. Makalipas ang ilang sandali, napahawak ako sa aking ulo. Narinig ko ang malakas na tinig ni Roydan hanggang mapaupo ako sa sakit. Natanaw ko ang anak ko sa ibang pagkatao. Hindi siya ang anak ko. Nilapitan ako ni Robin. Inabutan niya ako ng sariwang laman ni Toto. Kuno niya pa, "Matagal nang patay ang anak mo, Larry." Anis sa akin ang kawangis ni Robin. "Hindi totoo yan!" Sigaw ko at napahawak ng mahigpit sa ulo. Kaya ko nagustuhan ang katawang ito dahil sa kakayahan ni Robin, Larry. Noong gabing yon, matapos ang panggugulo ni Roydan, palihim na sinundan ni Robin ang lasing na lalaki. At eksakto, Larry, tuwang-tuwa ako sa palabas ni Robin noong gabing yon, habang pinapatay niya si Roydan kung saan mismo niya pinatay ang kanyang ina. Paliwanag ng kawangis ni Robin at kumain ng laman loob. Tanggapin mo na lang na wala na sila, Larry. Matagal nang nakasunod ang espiritu ni Roydan sa'yo. Alam mo bang matagal na kitang niloloko gamit ang katawan ng anak mo, Larry? Pinatay ng anak mo sa galit ang kanyang ina. Ayaw niyang nakikitang nasasaktan ka. Humiga siya ng malalim at hinugot ang kutsilyo kay Toto. Larry, mahina ka. Bakit hindi mo gayahin ang anak mo? Kaya niyang patayin ang lahat para sa'yo. Itinutok niya sa akin ang kutsilyo. Halos nang dilim ang paningin ko nang makita si Roydan sa pisikal niyang itsura. Inagaw ko sa kanyang kutsilyo at walang awa siyang sinaksak ng sinaksak sa dibdib. Nagpabago-bago rin ang kanyang mukha. Lahat ng napatay niyang tao ay lumabas sa kanyang pagkatao. Hanggang sa sumingaw ang kanyang tenga at lumabas doon ang dugo ng may mga puting uod. Hindi ako huminto sa pagdaga sa aswang na manggagaya hanggang sa mahimasmasan ako. Maya-maya pa dumating si Isabel at ang dalawang lalaki. Natanaw nila si Robin na biglang naging sanga ng puno ng akasya na may maamoy na dilaw na bulaklak. Mga kalakbay, hindi ko akalain na aswang ang kasama ko sa bahay. Nilinlang niya ako sa pamamagitan ng katawan ng anak ko. Makalipas pong isang buwan, bumalik ako ng Zambales at doon ko nabalitaan kay Aling Rosilia na natagpo ang patay si Robin na nakasilid sa sako. Doon rin mismo kung saan niya pinatay si Anita at Roydan. Hindi pa uso ang cellphone noon sa aming mga kalakbay. Hindi ko nabigyan ng hustisya si Robin at matagal na pala siyang patay. Ganoon pa man, salamat sa Diyos dahil ako rin ang nakabuksa sa aswang na umagaw ng kanyang pagkatao. Hanggang dito na lang po mga kalakbay. Maraming salamat po, Larry.